Sabi po sa Ephesians 5:19, na kayo'y mag-usapan ng mga salmo, mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So ito pong ating aawitin na una, ito po ay isang hymno na tinatawag. Ito po ay isang hymnals. Ang title po nito is Count Your Blessings. Di ba minsan, parang sa dami ng problema, nakakalimutan na natin yung maraming problema sunod-sunod, pero mas marami pala yung mga blessing. Diba? Let's say, kasama dyan sa mga blessing na yan, yung mga kasama natin sa buhay, diba? Yung trabaho natin, yung aral natin, and a lot more. Yung buhay, yung meron kang mata, meron kang kamay, meron kang, diba? Everything na to, puro blessing to ng ating Panginoon. So, samahan niyo po ako saglit na yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa gabing ito na kami po ay sama-sama na aawit, sama-sama naman nananalangin sa iyo. Salamat po sa iyo. Nawa ay please fill this place with your holy presence, Lord. Ikaw po yung mangusap, mag-convict sa bawat isa sa amin. At malwalhati ka po sa aming mga awitin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po. Habang kinawit natin yung hymn, pwede kayong maupo, pwede kayong hindi pumalakpak. Kasi hymn nga po ito hymn Okay? Sige po, awitin natin yung Count Your Blessing. Then habang inaawit natin, try natin na isipin ano yung mga blessing na to na binigay ng Panginoon sa atin. When upon life billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessing. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend.
help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has. Count your blessings. Count your blessings. Ang dami po nito. Name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Diba? Let's say, halimbawa, si Sister Mayan, sobrang labo ng mata niya, pero marami pa siyang blessing, diba? Andyan yung asawa niya, yung anak niya, and a lot more, diba? So, marami po tayong bagay na talagang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, ngayon po, awitin natin ang mapagmamahal. Sobrang ikli lang po nitong kanta na to. Sobrang luma din po. Pero awitin natin to ng merong pagmamahal talaga para sa Diyos sa ating puso. Meron po bang nakakaalam nitong kanta na to? So, i-ano muna po natin na before natin kantahin. Sige, si muna. Baba. Mahal kita, Panginoon ko. Purihin ka sa pag-awit.
sana'y kay ganda para sa'yo, para sa'yo ang aking pagsamba. Mahal kita, Panginoon ko. Mahal kita, Yesus.
Nawa, O Diyos, nadama mo po yung aming pagsamba, yung pong aming pagmamahal sa'yo. Lord, hindi namin kayang tumbasan yung pag-ibig mo. Hindi namin kayang tumbasan yung pagmamahal mo. Yung pong aming salita ay kulang para sabihin kung gaano ka kadakila. Kulang yung aming salita para ipahayag sa'yo yung aming pagmamahal. Nawa, Lord, sa maikling mga awiting ito, nadama mo po ito, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang po ang aming sinasamba, ikaw lamang ang aming pinapupurihan, at ikaw lamang po ang aming Diyos na minamahal. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. So kapag po ganitong prayer meeting, nakakapakinig tayo ng mga bagong luma, yung mga dating mga songs na throwback, at least na naririnig din po natin. So ngayon po, open na po ang pulpit para po sa magbibigay ng kapurihan sa Panginoon sa gabing ito. Meron po ba? Minsan po nag-aagaw-agawan ng ng microphone just to show the Lord, ipahayag yung kadakilaan ng Panginoon. So, wala po ba? Wala na? Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang dapat pasasalamatan natin ang Diyos sa araw-araw natin dahil binibigyan pa tayo ng buhay, ng lakas at ng mga kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Kaya talagang dapat talaga natin pasalamatan si Lord dahil talagang hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya talagang dapat pasalamatan natin. Pinapasalamatan ko ang Lord dahil yung aking ang sugat na talagang ngayon, pinagaling na talaga ni Lord. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ang Panginoon dahil sa ginawa niyang pagpagaling sa aking karamdaman. Kaya sa Diyos ang lahat na papuri at pasasalamat. Ayan. Nanunuro. Ayan, sige na nga. Baka maiyak kasi ako. So, ayun. Ayun na nga. So, ayun pala nasabi ko, naiyak na ako. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siyempre, nandito ako ngayon, di ba? Busy kasi ako. So, pinag-absent ako ni Lord ng isang araw. Pero plano ko talagang mag-attend pag nakaabot ako. Kaso kanina umaga, pagpasok ko, sasakay na ako ng bus. May magsa-sounds kasi ako. Pag sumasakay kasi ako sa bus, nagpapatugtog ako ng worship song. So, ibu-bluetooth ko siya. Tapos nung nakaganito ako, di naman ako nakaharap sa kalsada eh. Nakaganito ako. Dito siya dumaan yung motor. So, na-snatch yung phone ko. Ayun, ang bilis. Umalis din siya. Tapos, blind spot yung CCTV dyan. Kasi yung puno. So, hindi nakita. Hindi ko naman hinabol yung motor kasi hindi ko naman talaga mahahabol yun. Natakot ako, umuwi ako kasi yung mga importanteng bagay nasa cellphone ko, sa trabaho.
namali ng hakbang yung paa ko. Kaya medyo nahirapan akong maglakad. Papasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi kahit, alam mo yun, busy ka, papaalala sa'yo ng Lord na, anak, ayan, kailangan pa rin ng time sa akin. Ayan, yun. So, maraming salamat pa rin sa Panginoon kasi buti walang hindi ka sinaksak, ganyan, di ba? Yung iba, ganon. So, maraming salamat sa Panginoon kasi lagi niya akong binibigyan ng lakas tsaka iniingatan sa pagpasok. Sobrang hirap kaya nang mag-commute. Si Tita Malul, minsan lagi ko nakasabay. So, ayun. Maraming salamat sa Panginoon. Sa Panginoon, pinakamataas sa papurit pagsamba. Sige po, tayo po ay mag-ano na ng salita ng Diyos. Tama ba? Ay, di ba? Hindi po. Ako may nagpapasalamat sa Panginoon. Lunes po kasi medyo hindi maganda pakiramdam ko. Hanggang Martes, medyo, alam mo na pag nagkakaedad, bumabata daw. Ganun ba yun? Medyo ano yung aking ulo. Yung bang parang vertigo na gano'n. Salamat sa Diyos dahil napapansin sa bahay na parang matamlay ako. Si Malo pag dumating, tinatanong, ano nangyari sa'yo? Gano'n. Ramdam na ramdam ko yung pagkikare niya. Oo. Kaya minsan siguro dapat talaga Hindi, joke lang po. Pero masarap siyempre yung maramdaman mo na may nagkikare sa'yo, di po ba? Amen. No? Ayaw naman natin may sakit para lang may paramdam yung pagkikare. Di ba? Kumain ka na. Ano nararamdaman mo? So, salamat po sa Panginoon. Dahil sa 2 araw na yon, hindi naman naapektuhan yung paghahanap buhay. Diretso pa rin tayo. Nanalangin tayo na, Lord, tulungan mo po ako. So, ganun lang naman talaga kailangan. Kailangan lagi tayong dumadalangin sa Panginoon pag may problema tayo, may naramdaman tayo hindi maganda. Always pray and trust God. Kaya ngayon, ito, sa harapan ninyo, purihin po ang Panginoon at tayo magkakasama. Sa Diyos po ang papuri. Meron pa po bang gustong magbigay ng testimony? Meron pa po ba? Yan, Sister Jenny. Gusto ko din dito. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi last week, syempre lagi umuulan. Lagi talaga yun yung kalaban. Kumbaga lagi yun talaga yung struggle sa akin sa araw-araw dahil naka-e-bike ako eh. Tapos, syempre, lagi si Bernard, walang gawa, 1 linggo. Syempre, financial lang kailangan, Pero, salamat sa Lord dahil kahit wala kang gawa si Bernard, walang trabaho. Pero yung feeling mo ba, may pera pa. Yung pakiramdam mo, meron pa siya. Kahit wala siyang trabaho, feeling mo, may pera ka, feeling mo, walang problema. Yun ang masarap. Kasi, doon mo naranasan talaga yung pagmamahal talaga ng Lord sa atin. Kahit walang trabaho, walang pera, kahit bumabagyo, kahit bumabaha kami, yung e-bike ko, kahit lumulubog yan. Sabi ko sa Lord, Lord, ingatan mo ko. Pati yung e-bike ko, ingatan mo kasi pag nasira yan, mahirap. Kaya yun, yung pakiramdam na wala kang trabaho, may pera, yung walang pera, feeling mo may pera. Tapos hindi ka nag-aalala. Napakalaking bagay yun. Napakalaking bagay na binibigay sa akin yun. Kaya maraming salamat, Lord. Yun lang po. Meron pa po ba? Ayun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil anong last week kasi talagang nakaplano akong pumunta ng Boracay. Plano ko ako lang mag-isa. Mga pakalamera, mga kaibigan ko, ayaw ko mag-isa. Natatakot daw sila. Sinamahan naman ako. Eto kamo, may nakaambang bagyo. Kinabahan ako. Sabi ko, Lord, pupunta ako ng Boracay. Gusto ko sanang mag-enjoy.
Sana ibigay mo na sa amin ng pagkakataon na kami makapag-enjoy, wag maulan, kasi hindi kami magiging masaya doon. So, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nung gabi, di ba, nung araw pa lang ng Sunday, dito umuulan, nung tayo nagpe-fellowship sa likod, kinabahan ako hanggang dumating ako Maynila. Talaga, lakas ng ulan sa Maynila. Tapos, nung pagsakay namin ng aeroplano, umuulan pa rin. Sabi ko, Lord, tulungan mo po kami dahil hindi ko alam kung ano yung mga susunod na araw. Tapos, pagdating namin Boracay, malakas din ang ulan. Sabi ko, naku po, Diyos, paano kayang gagawin namin ito? Pagka umuulan, siyempre, sorry na lang kami. Ngayon, nung kinabukasan talaga, Diyos ko, praise the Lord. Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Thursday, napakaganda ng panahon. Pinalangin ko sa Kanya yan na, Lord, pagbigyan mo naman ako, please. Ayun, mabait ang Panginoon at nalalambingan talaga natin. Kaya salamat at purihin ang Panginoon. Sige po, meron pa po ba? Kahit last na or... Okay, kung wala na po, sige po, mag-proceed na po tayo sa exhortation. Dala-dalawa yung mic. Hello. Ayun po. So before po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Let's ask God for the guidance. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Tinataas ka po namin sa aming kapulungan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi na to nang muli niyo po kami pinagtipon-tipon upang magpuri sa iyo, upang dumulog sa iyo sa mga kahilingan po namin sa panalangin. Lord, sa oras po na to, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Alam ko po na madami po akong pagkukulang, marami din po akong mga pagkakasala. Dalangin ko po, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Pakalinisin niyo po ako, Lord, from head to toe. At ang bawat isa po sa amin, Panginoon, nawa po makita po ninyo na yung puso po namin ay handang makinig at tumanggap na yung mga salita. Ikaw nga po yung manguna, Panginoon, at wag po yung salita ng tao, Panginoon, kundi yung salita nyo lamang po ang mangusap sa bawat puso namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, sa gabi po na to, since, kakastart pa lang po ng, diba, ng school year. So, sa gabi na to, may matututunan din po tayong bagong words. 7 Hebrew words every believer should know. So, ito po ay kinuha ko sa devotional dun sa Bible app. So, ayun po. So, it's 7 words because it's for 1 week. Learn enough Hebrew in 1 week to transform the way you read Scripture. Okay po, so let's begin po. Excited na po ba kayong matuto ng bagong words? Amen. Okay po. So, ang una po, Hesed. Hesed, which means love. Actually, hindi ko po inaral kung paano po talagang bigkasin siya. Kasi minsan yung mga Middle Eastern, may iba silang way ng pagbigkas eh. Pero syempre tayo, kapag nabasa natin na ganyan, ang sa Tagalog, Hesed talaga yan, di ba? So po, yun po, ang Hesed daw po, which means love. So, ito po, may verse po dito. Kaso, hindi pala siya masyadong dali lang po. Medyo malabo pala dito. Ayun po. Kasi di ba meron din po tayong natutunan na Hebrew din po ba'y agape? Tama ba? Kasi di ba, yun din, agape means love din po, God's love. So ito naman po is Hesed. So ang verse po ay nasa Isaiah 34 verse 19. Sabi po, yung love dito, sabi dito, though the mountains be shaken, yet my unfailing love for you will not be shaken. So yung pong love daw na ginamit dito, yung yet my unfailing love for you will not be shaken. Ang ibig sabihin daw po yun sa Hebrew translation is Hesed.
So, the Hebrew word translated as love here is hesed, which is hard to define. Theologian John Oswalt says, hesed is a completely undeserved kindness and generosity. So yun daw po yun yung kasi medyo mahirap nga daw siyang i-explain or i-define, pero yung tinry i-define nung theologian na si John Oswalt, na sabi niya, itong love na to, itong hesed na to, is a completely undeserved kindness and generosity. So yun po yung ibig sabihin ng hesed. So, parang ni-research ko naman, ang pagkakaiba naman daw ng agape sa hesed. Yung hesed kasi daw is in obedience. Yung agape naman, ang alam po natin, di ba po, God's love yun. So, parang in a way, parang medyo same sila. Pero parang may pagkakaiba pa rin ng use or parang ganon. So, sabi dito, hesed is not just a feeling, it's an action. It intervenes on behalf of our loved ones and comes to their rescue, according to Louis Twerberg. Yun. So, yun naman po yung definition ni Louis Twerberg. Hindi daw po siya feeling, it's an action. Pero di ba tayo naman po ay dinidefine din natin ang love as time naman. Tapos, syempre, love, sabi nga din daw, love is an action word, di ba? Hindi mo naman may express yung love mo kung hindi ka mag-a-act. So, you need to do something para express din po yung love nyo, di ba? So, yun po yung definition nila ng hesed. Hindi daw siya feeling lang, kasi nadideceive tayo ng feeling lang, di ba? Pero, yung action natin, yun yung nag-i-speak talaga kung paano tayo mag-show. Yung ginagawa natin, yun talaga yung nagpapakita kung paano tayo nagmamahal. So, yun po yung first Hebrew word, hesed, na ang ibig sabihin ay love. Then, ang second Hebrew word naman po na matututunan natin ngayon ay emuna, which means faith. So, si faith pala, ang Hebrew name niya is emuna. Yan. Emuna. So, sabi dito sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, parang kanina, di ba, yung love doon is an action. Ito din, kailangan may action din yung faith natin, di ba? So, Hebrew word for faith, emuna, is less about knowing and more about doing. Emuna literally means to take firm action. So, to have faith is to act. So, paano mga bang i-exercise yung faith mo kung walang action, di ba? Sabi nga, di ba, faith without work is dead. Yun yung sabi dito sa James 2:17. So, yun po. So, paano po ba yun? Paano ba natin ma-express yung faith natin? Sabi doon, may example. Kunwari, naniniwala tayo na itong hawak ko, microphone. At alam natin na pag ginamit natin to, lalakas yung boses, di ba? So, unless gamitin natin to, hindi natin i-exercise yung faith natin kasi nalalaman lang natin. Pero pag ginamit natin siya, pag nag-act tayo, yun yung pag-exercise natin ng faith natin. So, in the same way, parang sa atin din po, yung faith natin, di ba naniniwala po tayo, nanalig tayo na ang Diyos natin ay buhay, karapat dapat purihin. Tama po ba? Tama po, nananampalataya po tayo, di ba, na malaki yung Diyos natin, karapat dapat sambahin, karapat dapat purihin. Pero, kung hindi naman tayo nag-a-act, pag kunwari, nagpe-praise and worship tayo, hindi mo lang natin mapuri ng karapat dapat siya. So, parang hindi natin siya show yung faith natin na naniniwala tayo na karapat dapat purihin yung ating Diyos. So, simple example lang po yun. Marami pa po tayong pwedeng gawin para i-exercise yung faith natin. Diba po? So, alam ko pong alam nyo yan kasi tayong lahat dito, ina-exercise natin yung faith natin. Kaya nga tayo nandito every prayer meeting, di ba po? Kasi nananampalataya tayo na yung mga prayers natin ay tinugon na. Tinugon na ng ating Diyos bago pa natin siya sabihin. So, yun po yung second word natin, emuna, which means faith.
Then the third word, tefillah, which means prayer. So ito palang ano natin ay tefillah meeting. Prayer meeting pala to. Yun. So tefillah, which means prayer. Sabi dito sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you, unless, of course, you fail the test? So, yun po yung verse. At malalaman natin kung ano yung connection niya dito sa tefillah. So, in English word, ang prayer means to ask or beg. Yun po yung pagkakalam natin, di ba po, sa English word na pray. Kaya tayo nagpe-pray kasi nag-ask tayo or nagbe-beg tayo. May kahilingan tayo sa ating Diyos, di ba po? But the Hebrew word for prayer, tefillah, means to self-evaluate. So iba pala yung meaning nila kapag nagpe-pray sila. So to the Jews of the Bible, prayer was not a time when they asked God for things. It was a time when they examined themselves. They would use prayer as a way to compare their actions, behavior, and attitude against God's holiness. So, ang naisip ko kasi dito, minsan di ba kung yung self-evaluation, kasi pag sinasabing self-evaluation compared to God, parang dito nakikita mo kung gaano ka insignificant ka, gaano ka kaliit ka compare sa malaking Diyos. So dito, parang pinapractice din nila yung faith nila. Kasi alam nila na wala silang magagawa kung wala yung Diyos. Ganyan yung self-evaluation nila. Parang katulad ni King David, di ba? Sometimes pag dun sa mga Psalms, sinasabi niya kung gaano ka walang halaga yung tao, di ba? Sabi nga doon, parang may isang verse doon na, ano nga ba yung tao para ibigin mo, di ba? Parang ganon. Tapos, nandun din yung part na pinupuri niya naman yung Panginoon sa mga kabutihan ng Diyos. So, ganun daw yung prayer sa kanila. Parang ang ibig sabihin, minamagnify talaga nila ang Diyos. Na alam nilang ang Diyos ang may magagawa sa lahat ng pinagdaraanan nila. Kaya sila nagpe-pray. Parang katulad din yung sinasabi ni Ate Beth yun, di ba, na yung desire ni Lord, gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi yung will mo, pero yung will ni Lord. Parang ganun yung pag siniself-evaluate mo yung sarili mo, kasi alam mo na wala ka namang magagawa. Yun yung compared sa magagawa ni Lord. So parang ganun yung prayer sa kanila. Ina-acknowledge nila yung kabutihan, kung gaano kalaki yung Diyos sa buhay nila. Yun po. So yun po yung third word natin. Tefillah. Tefillah, which means prayer. So natatandaan niyo pa po ba yung mga word? 3 na po yung word natin. Ano po yung una? Hesed. Tapos yung pangalawa, emuna, which means faith. Then pangatlo, tefillah, which means prayer. Then, yung pang-apat, eto, isinearch ko pa to kung paano bigkasin eh. Kasi, sabi doon, ruwak. Kasi gano'n di ba yung mga Arabic, minsan yung mga Middle Eastern, medyo maano yung bigkas nila, ruwak. Ganyan, ruwak, which means breath. So parang humihinga ka nga pag binibigkas mo siya, ruwak. may hininga sa hulihan. Ayan, ruwak, which means breath. So sabi dito sa Genesis 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So yun po, breath. So ruwak, which means breath or hininga. So ano ba tong ruwak na to? So the word for breath in Hebrew is ruach, which also means spirit. Kasi di ba nung binugahan tayo ni Lord, nung lalangin yung tao, yun yung spirit niya, di ba? Sabi nga, yung spirit daw yung ibinuga niya sa nostrils ng tao, kaya naging living creature. Kasi kahit na na-form na siya, pag wala pa yung spirit ni God, yung breath niya, hindi pa rin masasabi na living creature na tong man na to.
So the man only becomes a living being when God gives him His Spirit. So according to the Psalms, everything that has breath, praise the Lord. So to be alive, we first inhale God's Spirit. So nung in-inhale natin yung Spirit ni God, nung hinigahan si Adam or yung tao, that's when the time when we become alive, and then we exhale praise. So parang ang daw natin, ang buhay daw natin, inhale, nabuhay tayo, di ba? Inhale God's Spirit. Then in return, exhale praise. So ganun daw po pala yung dapat na maging buhay natin, di ba po? So yun po yung ruach, or means breath, or spirit daw. So God's Spirit, God, yung ruach. Yan. Kaya po tayo naging living being because of the ruach, or yung Spirit ni God sa atin. So in return, we inhale yung God's Spirit nga, and then exhale praises to our God. So yun po yung ating pang-ilang word na to? Pang-fourth. Tama po ba? Pang-fourth word. Then, pang-fifth natin. Ito medyo medyo familiar tayo dito kasi meron tayong sister dito ng pangalan ay Shalom. Yan. So ano nga ba ibig sabihin ng Shalom? Shalom in Hebrew. So it means peace. Alam mo ba ibig sabihin ng pangalan mo, Shalom? Yan. So peace. Sabi dito, John 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So, napakaganda ng verse na to. Dati nung medyo nagiging restless ako, naghanap ng mga verse sa Bible para magkaroon ako ng peace sa loob ko. Ito yung nahanap ko na isang verse, yung peace na to. So, ano ba tong shalom na ito? So, shalom, which means peace. The word Jerusalem in Hebrew is Yerushalayim, which is made of two Hebrew words. Yeru, which means you will see, and Shalom, which means the peace of God. So, yun po pala yung Jerusalem, two Hebrew words po pala yun. Yung una is Yeru, which means you will see, and then Shalom, which means the peace of God. So yung itong Jerusalem, ang ibig sabihin pala nito, is supposed to be the place where you will see the peace of God. Tama po. Kasi yun yung meaning ng word niya, Yerushalayim. Ibig sabihin, you will see the peace of God. Pero nung time nila, di ba pinag-aaralan nga po namin ni Ate Malu, may time pa doon na halos ayaw, parang nagbotohan pa kung sino yung matitira sa Jerusalem, di ba? May time pa nun. Anong book? Ezra ba or Nehemiah? Parang nung kakalipat lang nila from Babylon, kakabalik lang nila sa Israel, parang nagbotohan pa yung mga tribo kung sino yung maiiwan sa Jerusalem. Kasi sobrang gulo nga ng Jerusalem nung time na yon, at maraming bansa yung gustong kumalaban sa kanila. So nung time na yon, hanggang sa ngayon pa naman yata, parang hindi pa natin nakikita yung peace in Jerusalem kasi marami pa din kaguluhan. Pero, in the book of Revelation, we read that the followers of God will live in a new Jerusalem, in God's kingdom, and we will see the peace of God. Jesus told His followers that the kingdom of God is within you, which means the peace of God is within us. So hanggang ngayon pa lang, yung peace pala ay nasa atin na. Once nung in-accept natin si Lord, di ba po? So sabi dito, the peace of God is within us. Kasi di ba pinag-aralan din natin, itong peace ay kasama siya sa fruit of spirit. Tama po ba? So ito palang peace ay nasa loob na din natin once naging believer tayo. Kasi isa to dun sa fruit of the spirit. So yun po yung shalom. So hindi lang po siya any kind of peace, but the peace of God. Hindi ito yung peace na sa earthly peace. Kasi hanggang ngayon,
ang daming nagiging peace treaty sa kung kani-kaninong bansa, kung saan-saan bansa. Pero wala pa rin peace, di ba? Marami pa rin pong kagyarahan. Pero yung peace na to, peace with peace of God. So kahit na maraming gulo sa paligid natin, as long as nasa atin si Christ, alam natin na deep inside us, we are at peace with the Lord. So yun po yung shalom. So ang ating fifth word. Then, the sixth word, nephesh, which means soul. Sabi dito, Psalms 19 verse 1, the heavens declare glory of God, the skies proclaim the work of His hands. So ano ba kinalaman ng nephesh dito or soul? So nephesh, in several places in the Bible, we're told to love God with all our soul. A phrase that uses the Hebrew word nephesh, which means soul and also means life. So we're supposed to love God with all of our life for all our life. This is not loving Him for an hour each week at the church. It's loving Him in everything we do, in every minute of every day. Kasi di ba nga po sabi nga na kaya daw tayo buhay kasi merong kaluluwa pa tayo. So isa pa rin yan, di ba? So pag itong body natin, kapag wala ng kaluluwa, pag wala ng spirit, hindi na siya masasabi na buhay ka, di ba po? Ano na lang yon, katawan na lang siya. So ito po palang soul, ibig sabihin, buhay yan. So ang ibig sabihin po, dapat po, karapat-dapat lang na ibigin natin ang Diyos ng buong buhay natin. Kaya pala binabanggit doon, with all our soul, with all our mind, with all our heart. So ang ibig sabihin pala nito, buong buhay natin, dapat iniibig natin siya, hindi lamang for 1 hour each Sunday. Dapat po, yun na, lifestyle na po natin siya, na ibigin natin ang ating Diyos. So yun po yung sixth word natin, soul, or yun po yung buhay. Nagbibigay buhay sa atin, di ba po? Kaya tayo sinasabing buhay, kaya tayo nakakaramdam kasi meron tayong soul or may kaluluwa pa po tayo. Then, pang seventh word, mem, which means chaos. So, hindi ko alam bakit sinama yung chaos dito sa sa Hebrew word. So, sabi dito sa John 6:19, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. So, ano yung kinalaman ng chaos? So, during biblical times, the sea had a negative connotation for the Jewish people. In fact, the Hebrew word for water, mayim, comes from the root mem, which means chaos. So, yung water pala, ang root word mayim is chaos, or di ba sa Tagalog parang kaguluhan to eh. Which makes sense when you consider the Israelites grew up hearing that a flood wiped out the earth. Even to this day, you don't find many houses or hotels along the 33-mile shoreline of the Sea of Galilee, despite its picturesque water. So why then does Jesus insist that His disciples cross the Sea of Galilee during a storm? So He sent them into the chaos, but then He came to help them by walking on top of the water, showing that He is in total control of all chaos. So yun po, parang kailan ba natin pinag-aralan to yung sa nag-walk si Jesus sa sa water? Last week lang ba or 2 Sundays ago? So yun, kaya po pala may dahilan po, di ba po, kung bakit bakit pinapunta ni Jesus yung mga disciples dun sa Sea of Galilee. Kasi gusto niya na ipakita yung kanyang total control of all chaos. Na kahit na dumaan sila sa storm,
He is in total control of all the chaos. So, sa buhay din po natin, ganun po, di ba? Minsan, dumadaan din po tayo sa chaos, sa mga kaguluhan ng buhay natin. Pero bakit po ba dinadaanan natin yun? Kasi gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos na i-practice natin yung faith natin, di ba po? Na pag sinabi natin naniniwala tayo na kaya na tayong tulungan ng Diyos, so dapat maging kampante tayo. Dapat maniwala tayo, manampalataya tayo na siya po ay in total control of all the chaos. So kahit ano man yung nangyayari sa buhay natin, He is in control. So Jesus is in control of all the chaos or sa kaguluhan ng buhay natin. So parang etong mga words na to, parang magkaka-related sila, di ba po? Kung titingnan natin sa isa't isa. Parang, kaya pala sila pinagsama-saba, yung 7 na to, parang interconnected sila. Kasi yung love, may action. Tapos, yung faith, you have to act also, di ba? Kasi faith without work is dead. Then, yung prayer, kailangan natin i-practice through yung faith natin, through prayer, and yung breath, kailangan purihin natin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na binigay niya sa atin. Ang karapat-dapat lang po na gawin natin, exhale naman natin yung papuri sa Kanya. Then, yung soul, buong buhay natin siyang ibigin. And then, yung chaos or mem, kaya po pala binanggit dito kasi para malaman natin na ang Diyos natin is in total control of all the chaos, lahat ng kaguluhan. So yun po, parang magkaka-relate po yung mga word na ito. So natandaan po ba natin yung mga words? Ano po yung first word? Hesed, which means love. Ano po yung second word? Emuna, which means faith. Then, the third word, tefillah, which means prayer. Then, fourth word, ruach, which means breath. Fifth word, shalom. Alam natin yan, peace of God. Then, the sixth word, nephesh, which means soul. And the last word, mem, which means chaos. So, yun po yung mga Hebrew word na natutunan natin ngayon. So, I hope po na sa buhay po natin talagang makita po talaga natin na nandun po yung love natin kay God, i-practice natin yung faith natin, purihin natin ang Diyos ng buong buhay natin, at maniwala tayo at manampalataya tayo na kahit anumang kaguluhan na dumarating sa atin, He is in total control of all our situation. Yun lang po. So sana po sa simpleng mga words na ito na shinare ko, sana po ay na natuto po tayo at na-encourage din po tayo sa ating buhay. So let's close with a prayer po. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka nga po namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Karapat-dapat ka nga pong purihin, Panginoon. Yung hininga po namin na to, yung ruwak na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Dapat lang po na ang exchange po namin, i-exhale po namin yung pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. At i-practice po namin yung faith namin. Kaya po kami nananalangin, kaya po kami dumudulog sa iyo dahil alam po namin na may magagawa ka. At kahit anuman po yung situation na meron po kami, kahit anumang chaos o kaguluhan, kahit anumang mem na meron kami, Panginoon, sa buhay namin, personal man yan or dito man sa church, nananampalataya po kami, Panginoon, You are in all control, Panginoon, in full control of every situation, Panginoon. Kaya po, Ikaw po nawa ang kumilos po sa buhay po namin at sa aming iglesia, Panginoon. Patuloy ka po na gumawa ng mga himala, ng mga bagay na hindi namin inaasahan, pero alam po namin na Ikaw lamang yung makakagawa, Panginoon. Buong puso po kaming nananampalataya sa iyo, Panginoon, at nawa po makita niyo po sa buhay namin yung love namin, Panginoon, in action, yung faith in action, hindi lamang po sa mga words, Panginoon, kundi in action po talaga. Turuan niyo din po kami, Panginoon,
kung paano po completely surrender sa iyo, Panginoon. Kung paano completely manalig, Panginoon, at maging at peace kami, Panginoon, within us. Magkaroon kami ng kapayapaan sa loob namin, Panginoon. Dahil nananampalataya po kami, Panginoon, na Ikaw lamang po talaga yung may full control sa lahat-lahat po, Panginoon. In every situation, in every chaos, you can and you will stop the storm, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Napakabuti niyo po talaga, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen.